Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. Kami ang ika-anim na grupo na ngayon tatanggalin ang aming besyon at kabanata ng Marinda. Salamat. Sa ilalim ng kiosko, nananghalian ang mga may kaya sa seremonya pagkatapos ng seremonya sa plaza. Isang magandang balita. Darating ang taas-taas ang punong general. Ako ang siyang magiging punong abala pagdating niya dito sa San Diego. Napuno na nga ang pinakasabi. Tunay na ikaw ang mapalat. Sagot, pagkat ni Tuloy ang nakamataas na opisyal ng gobyerno. Salud! Salud! Senyor Ibarra, kapit ko, magkakalang ang mataas na aral ng Iran dahil sa pinapagawa ng eskwelahan. Kaya hindi na ako magkakala. Nakakaya kayo sa usasabi na nagdadala ang kaliwan ng mahal. Isang karamalan po ang nangyari ito. Salud! Salud! Buenas tardes a todos! Oo, Martin, alam ko ilang nila. Buenas tardes. Huwag mo halika na lang. Magsiupo tayo mula. Oo, Martin, nagambala kaya lang yung pinag-uusapan. Sige, ipagpatuloy nyo. Narito na. Ay, hindi. Pinabati ko lang sa inyo ang oras dahil sa kanyang pagpapagaling ko lang dito sa San Diego. Isang muli ang kanyang nakuha ko arkitekto. Isang eksperto. Tuta ba siya na kumuha pa ng eksperto na siya'y mababa pa sa inyo? Tulad ng iba yan na nakapagpapatayo ng kanilang bahay. Yung isa, napalitaan ko, kumuha pa ng arkitekto na para magpatayo ng paralan na habang nilinding lang ang kailangan. Maiba ako, napakahusay ng sermon mo kanina. Gracias, Frank. Alcalde, alam mo ba, mga inyo, matuto lang ng kaunti. Aba, kumakasta, akala mo kung sino. Katulad ng mga tuta na nakapag-aral sa Europa. O din ba kayo? Ngunit, gamit sa Subalibara, ay isang mga napasasyal sa gobyerno para sa kanyang gigigit. Ganun ba? E bakit? Makakarating ba sa langit ang nagbabanal-banal at nabiyan ng ilang riyan? Aba, akala mo sino at hahamakin ang lahat at pinagmamalaking daladalang magpabago. Katulad ng ama niya, yung ama niyang na namatay sa karsel at nag-isang namatay sa karsel. Siguraduhin ko lang, nasa kailalim-kaliman siya na abot ng impyerno. Ano ang iyong paningin ng puripatindaso? Walang kalaw ang ating ng mga praile. Isang taong bukas palad sa lahat. Pobre man ang may kaya. At kayo, praile, ay kinuring na kaibigan ng aking ama. Di ba't alam ang inyong pananalapi ay binibigay sa inyo? Kaya paano ngayong pagmumakapagsalitaan siya? Ngayon pagpunta ako sa pagtimpi. Bahala ng may kapal! Wag! Pakiusap! Pangako mo lang! Tama na! Sinin mo! Ikabukasan natin! Anak ng Diablo! Sa kakluhan! Biyo ni Diablo!
depensa at Maria. Kung hindi mo siya inawat, malamang pinaglaan mo yan sana ako! Maria, wala kang alam sa pinaggagawa ng nanay niya. Ito ang totoo manyagnala. Pinatutunayan lang ng ikasosto mo. Wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Salitsyang Trehe! Kung ginagawa ko kayo, ay pwede pagkatay mo niya. Huwag ka makialam, Tiago. Simula ngayon, hindi na siya pwedeng tumako sa loob ng simbahan. Dapat siyang parusahan ng excommunication. Hindi talaga dapat ipagsal sa'yo yan. Titiyakin ko, hindi lang siya ekskomunikado sa lugar na ito. Pati na rin sa buhay mo, sa buhay natin lahat. At umalis si Padre Damaso. Wala na tayong magagawa, Maria. Tagpas siya na ang Friday. Pagkatayo ni Maria Clara, ay agad naman siya kapatid. Nang makapagpahinga si Maria Clara, ay pilit niyang hinanap ang ama pagtungkol sa sinabi ng Padre Damaso na ikay. At kanino ka nang ihawanin sa San Tiago, labas na siya noon at wag nang mangyarap pa. At umalis ito, habang ininom naman ni Isabel ang umiiyak ni Maria Clara. Isang gabi, pumunta si Kapitan Tiago para sabi ng Padre Damaso na hindi sana na ikalim ang titulo na ekskomunikador ng buhay para. Parang tawag na, Padre Damaso. At kaagad namang umalis si Kapitan Tiago at balikan na nakinig sa kanya ng ilong sa bahay ng padre. Hindi! Pinagdala naman niya kay Maria Clara ito. Maria, tuloy ang tayo ng iyong ilong. Pumunta sa simbahan si Crisostomo Ibarra para magsimba. Nang magtagpo sila ni Maria Clara. Maria! Lord Jesus, awansan ang iyong kaluluwa, subalit di ka na maaaring papasukin dito sa simbahan ng Santa Iglesia Katolika. Hindi mo ba batid? Napilitan na kami pagkawalan ka kailangan sa mga sakramento. Kinalulungkot ko doon sa Stomebara na ikaw ay isang excommunicado. Maria! Tiningnan ng masama ng Kapitan si Ibarra at tuluyan na itong umalis. At nagpasakit naman si Maria Clara.
hirap para ikay masakit. Oo, kahit ano man ang gawin, di ko lang interes sa aking kalipatan. Tara kayo. At umalis sina Tia Isabel at Maria Clara. Makalipas ng ilang oras, ay nasa loob sila natin. At bumalik na din sina Tia Isabel at Maria Clara. Nagulat naman si Linares at balik-balik lumapit kay Maria Clara. Maria, salamat at pagkita ka kami. Pinagbibigay ko lamang ang aking kapatid. Sa aking ulit, ako Iya, ano ang may bibigay ng ekskomunikado sa iyo? Yan ay ang totoo. Kung ilang sila man dahil sa kanya. Ang mga lahat, pero naginig ko naman ang aking sinabi. Ako ay may maganda at hindi ko sa mga namamagitan. Bigla namang dumating si Isabel. Nais kong dalangin si Maria. Ngunit ngayon, nais kong makipagkasundo sa inyo. Wala ang karapatan ng ex-komunikado ng harap kay Maria o kaya sa akin. Napagkasundo namin ni Padre Damaso na ikasal o ipares si Maria Clara sa inaanak namin si Linares. Nagtataka ang tingin ni Ibarra kay Maria Clara habang ang binibini ay paiyak na. Narinig mo ba ang kanyang sinabi? Nanahimik ang kapaligiran nang naalala ni Ibarra ang kanyang pinuntaroon at ibinigay ang isang sulat na galing sa arsobispo. Hindi na ako isang ekskomunikado, Padre. Ang sulat na yan ay galing mismo sa ginagalang nating arsobispo. Wala akong pakialam. Hindi ikaw ang papakasal kay Maria. Walang galang na po. Ngunit kung makaasta ka, parang pa kayong tatay ni Maria. Abay palang boto! Yabang gusto mong makasalanan ng Clara? Bisan mo! Balik ka na! Ayaw naman umalis ni Ibarra sapagkat gusto pa nito kausapin ang kanyang nobya. Kaya naman ay nagalit ng Friday sa loob ng bahay ng Kapitan Charles. Makalipas naman ang ilang sandali, ay pinag-uusapan na ng Barney at Victorina ang magaganap na kasal ni Linares at Maria Clara. Papa, bakit hindi naman namin pinipenta ang ninyo? Gusto mo bang mangyari sa atin ang nangyari sa Manny Crisostomo? Anak, intindihin mo. Kaya ngayon, ipunan mo na kung anong meron sa inyo ni Crisostomo. Pasito ka sa pag-usap ang pagkasabi kay Maria. Kaya, sinilid naman ito at di kalaunan ay pumunta ang babae. Dinalaban kung pa ang padre. Hindi niya kay Maria ang mga luhang ito galing kay Crisostomo. Sa kapatid ng iha na inang-inamin sa ilahan. Ang aming pag-usapan kay Paro, Maria Clara. Ang kilala namin na tiyayang nito. Hindi siya kapagsabaw kay Mama. Pagkat sa pagkakaso, Posible! Tuwa-tuwa lang ang yan. ang palit na niya ni Jesus ay ang iyak na lang ng Tama ng padre. Hinarap naman ni Maria ang pagkakamaso at kinumpronto niya ito. Payo din na. Oo, bakit? Makukuha na ito ang aking ama? Galing na ng 20